Naka-dawas din nga isa nga di ko makalimutan yung sa Marawi. Bakit ano yung Marawi? Tindi yung nangyari sa Marawi, di ko talaga makalimutan yan eh. Sa totoong buhay, di pala basta-basta yung Marawi. Kasi nung sa Marawi, nung sa ano na ako ron, nalipat na rin ako sa ano, sa 15 company. So, under ka na. Under na ako ni Kuan, Captain Buada. Kasi yung CEO ko dati, si Captain Rupel, kinuha niya ako eh. Nag-schooling, palitan sa mista niya si Captain Buada. Nung time sa Marawi, nung pumutok ang Marawi, so, nasa bundok kami noon, binaba agad kami ng, binaba agad kami. Pagbaba namin, prepare agad kami kasi hinaw agad kami ng C-130. So, pag dating doon sa area, doon sa brigade, sinatol agad kami ng chopper. Kasi, nung unang shuttle, si CEO ko, ang nangyari doon, nung gilapak sila ng chopper, snipe sila ng kalaban. So, di na nakabalik yung chopper. So, nung kinabukasan na kami, hinahol ulit. So, nung yung kumpanya namin, hawal na doon sa may makilala detachment, nandun na yung CEO ko kasi sniper yung CEO ko eh. So, binigyan kami ng misyon, ano kami sa 1st Battalion, doon kami mag-augment sa 1st Battalion. Nagdala rin kami ng mga ration nila, mga bala. So, nung pagdating namin doon sa may high ground, doon pa lang sa high ground, tinira na kami ng kalaban. Sinalubong na kayo? Sinalubong na kami ng kalaban. First day nyo lang? First day pa lang namin. Kahit, gabi, madilim na, tinitira kami ng kalaban. Tinutubo kami. So, itik-itik kami doon sa, papunta sa baba. So, nung karating na kami sa baba, doon na kami sa 1st Battalion, nakadikit na kami. Doon na, binigyan na naman ng kinabukasan, binigyan na naman tax yung CEO ko. So, unang task ng CEO ko, nag-clear agad sila ng building. So, yung pag-clear nila sa building, kasi naiwan man ako, yung isang section isang plato ng nag-move, sama si CEO ko. Pagdating nila sa area, pag-clear nila sa building, andun agad yung kalaban, sinalubong agad sila. Ini-snipe agad siya ng kalaban, natamaan agad yung CEO ko sa paa. So, Sir Buada. Sa isip ko, paano na to? Natamaan na naman yung CEO ko. First bore pala, pa lang. Siya agad na first bore. So, pero hindi ko iniisip yun kasi yun na talaga yung umpisa. Nung nailabas si CEO, nadala agad sa hospital. So, ang pumalit sa kanya, yung XO ko naman, si Sir Pascasio. At saka si Sir Busilan. Yun ang nagdala sa amin. So, nung na-time na yon, binigyan na kami ng task. Ang kabady namin yung yung DRC. Magkadikit. So, dahan-dahan kami sa area. Forward ng forward. Pagka-clear sa building, forward na naman. Clear, forward. Tapos, may isang doon na, nung gabi na, yung section namin, nag-abang kami sa may may daanan. Kasi binabantayan namin kasi ang kalaban, gumagapang din eh. Gumagapang din? Gumagapang din ang kalaban pag gabi. Matapang? Matapang yung kalaban. Anong diskarte nyo pag gumagapang? Pag gabi na yon, nag-abang kami. Binabantayan namin yung kalaban na dumidikit. Alerto yung trupa ko eh. Ang katabi ko naman yung yung tabi namin yung DRC.
lumabas pala yung private nila kay may ano yung kinukuha nila. Doon ang dadaan sa amin. Tapos binugahan ng trupa ko. Tapos isip ko, nako, madimot ako nito. Kasi ako yung pinaka senior eh, ako yung platoon sergeant. Binugahan agad ng doon sa leading. Buti na lang hindi natamaan kasi madilim eh, gabi. So okay na ano na pag nariglo na di sinasadya kasi sa sunod magtawag. So tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy habang palapit kami. Nung malapit na kami sa Padian Bravo, yung medyo malapit-lapit na, ang nangyari doon, binigyan kami ng task ng CEO ko. Isang kumpanya yung isang kumpanya namin. I-clear namin yung building. So nung i-clear namin yung building, pag-akyat namin sa taas, ang kalaban na din sa kabila din, kilid, sa kabila ng dikit lang ng building. So, pagdikit sa pintuan ng isang trupa ko, pinagtusan siya ng kalaban. So, ang ginawa ng sigang company, pinababa kami sa building kasi tirahin nila ng RPG nila. Mag-RPG nila, so bumaba kami. Doon kami sa ground floor. Doon kami sa lahat kasi magawa ng second company, RPG. So, tinitingnan ko yung gilid sa ground floor, sa may pader. May mga butas ba? Yung mga decorative. Kaya di ko mapakali. Sabi ko sa CEO ko, sir, dito muna ako sa hallway, sir, kasi secure ko dito. Tapos sinabihan ko siya nga, sir, huwag kang dumikit sa kasi open, sir, baka may kalaban. Tama-tama lang talaga nakalabas ako doon ko sa hallway. Biglang pumutok. Sus, pumutok yung kalaban nga, strapping talaga niya. Doon pala sa may CR. May decorative doon na silip niya na andun yung trupa doon nakaupo. Sus, first bore agad si automatic sa kalaban eh. Maraming natamaan na. Ang first bore talaga natamaan doon si Lit Kaloy. Pati ang official si Sir Busilan. Yung putok na yun? Yung putok na yun. Automatic lang putok ng kalaban kasi K3 yung dala niya. Binul yung fire niya doon sa maraming natamaan. So, na yung kalaban. Suppress ng fire. So, dito ko sa hallway kasi sinikir ko agad yung hallway kasi pag ma-close yung hallway, matrap kami, di namin makalabas. Doon ko binantayan ko talaga yung hallway. Pinalagyan ko ng trupa doon. Pero hindi siya madilim, Master. Ha? Hindi siya madilim. Hindi. Araw man. Araw. Pinabantayan ko siyang kalaban. Dumidikit talaga yung kalaban. So, while nagbul yung fire, pumasok ako sa loob, pina-exit ko yung yung mga wounded. Kasi marami nang wounded. Marami namang wounded. Walang patay. May isang yun lang sa buong Marawi, yun lang patay namin isa si Lit Kaloy. So, spot yun siya? Nakaabot pa siya sa hospital. Nakaabot pa siya pero na talaga siya. Siya talaga ang napuruhan. Nung na-exit na, pasok na ko sa loob. Kinuha ko na, ginano ko na ang CEO ko na dito na tayo, sir. Dito tayo dadaan, sir. Para maka-exit. So, nung kalabas na kami doon, sinunog ng kalaban yung pisto namin. Kumbaga, naipit pa kayo doon? Oo, naipit kami. Hindi kayo makabasa-basa atras? Di basta-basta atras. Pero yung hindi man nila na pasok yung binabantayan ko na yung dadaanan na exit namin. Kasi kung pistuhan ng kalaban yun, hindi na talaga kami makalabas. So, nung nakalabas na kami lahat,
Sinunog ng kalaban. Sabi ni Siyoko, oh, kumpleto ba lahat? Oh, sir, kumpleto. Pero nung kinabukasan, naiwan pala yung naiwan pala yung baril at saka radyo. Na sinunog naman ang kalaban. So, nung kinabukasan, ando naman yung second company na secure. Sinama ko si Master Paglinawan, yung platoon sergeant din. Muna, mate, puntahan natin yung building na yun, baka andun pa yung baril kasi accountability para man ng kumpanya natin. So, sa awa ng Panginoon, nung pumunta kami, andun pa yung baril. Baril ni Lit Kaloy ata yun. Saka yung radyo. So, nakuha namin, pero wala, nasunog na. So, at least na-recover pa rin namin. Accountability din sa kumpanya. So, nung natapos na yon, mission, nadir na naman. Ang pinaka-the worst talaga doon nung binigyan na naman kami ng tasking. Nung sa may malapit na talaga sa finish line, doon sa lake, sa gilid na ng lake. 10-10. Oh, malapit na sa building 10-10. Yung sector namin. Binigyan kami ng sektor. So, pang ilang months na yun, Master? Kasi halos pang 5. Oh, pang 5 months na yun. So, nung binigyan kami ng sektor, ang ginawa ko doon, kasi di mo talaga sa katagalan ng gira sa Marawi, yung maubos talaga yung tapang mo doon. Sobrang tagal. No? Sa sobrang tagal, maubos yung tapang mo. Kaya, bilang isang platoon sergeant, sa pagdadala ng tao lang talaga yung tao na yung trupa mo na pansin mo talaga na yung iba mahina ng loob. Pero bilang isang platoon sergeant, pinangunahan ko talaga na ako talaga manguna nga sa kanila. Lalo na yung may clear kami na building. Kung alanganin yung lead scout, ako na yung mag-lead scout para ma-clear yung building kasi maraming IED doon. Nung may building kami nang i-clear doon, ako yung nag-lead. Buti nakita ko talaga yung yung tripwire, tinabunan lang yung bomba. Parang ikaw na mismo platoon sergeant ang nag-lead. Ako na mismo talaga o yung platoon sergeant, ako na mismo talaga yung nag-lead kasi yung ibang trupa minsan parang may alibay ba. Kaya para makita nila na nanguna nga si Master na medyo matagal na sa serbisyo. Kita pa kaya na medyo bata pa sa serbisyo. So, siyempre, makita nila na nanguna ko. So, mahiya na rin sila. Sunod na lang din. So, iba, mag-agawa na kung sinong mauna. Mag-agawa na kung sinong mauna. So, makita mo talaga yung samahan ba? Yan talaga yung believe din ako sa Ranger talaga, yung camaraderie sa Ranger. Kumbaga, walang iwanan talaga. Kumbaga, mataas yung tiwala. Mas taas talaga yung Tiwala sa kasamaan. Tiwala sa kasamaan. Kumbaga, di ka talaga matakot pumasok ba? Na pumasok ka sa loob. Di ka talaga matakot ba na pumasok ka sa loob na takbuhan ka nila. Di ka talaga iiwan. So, nung that time na yon, malapit na kami sa lake. Parang patapos na rin yun. Oh, para patapos na rin yun. Nung may clear kami, andun pala yung kalaban, nakaabang na. Nung pagpasok namin sa loob, pumitik yung kalaban. So, volume fire na. Ano yung building? Building. Anong building yun? Malala mo pa, Master? Basta kayo malapit yun sa building 20 na. Magkaharap na lang sila. Nung pinasok namin, doon na wounded si Sergeant, kalimutan kong pangalan niya, yung 60 gunner namin, doon, wounded siya, napanga.
Kasunod naman si ano, Master Passion. So naibak na. Forward pa namin ng forward. So parang okay na lang sa inyo, Master Kat. Hindi parang sanay na kayo. Okay na lang sa amin kaya parang di namin, parang sanay na talaga kami na makipaglaban eh. Kasi yun talaga yung trabaho namin. Kahit may mga hindi, parang naging okay na lang sa inyo, naka-adjust na kayo. Maka-adjust na kami. Ang iniisip ko talaga na bago ako matulog gabi, magdasal talaga ako na inisip ko na dasal ako na Lord, sana makaabot man lang kami sa finish line at matapos ng mission namin para makauwi kami sa pamilya. Kasi matagal na kayo hindi nakauwi. Mula talaga sa gira ng Marawi, hindi talaga kami nakauwi ng pamilya. Nakauwi kami sa pamilya pagkatapos na. So, nung time na yon, nag-forward na naman kami. So, nakita ng kasamahan namin, sumigaw siya kaya nakita niyang karaming IED na nilatag ng kalaban. Sabi niya, IED. Pag sigaw niyang IED, pumutok ang kalaban. So, ang trupa namin, naka-atras agad. So, nung matras na yung trupa namin, naiwan kami sa loob, sa isang kwarto. 5 ata kami naiwan doon. Nagbulyong fire na yung kalaban. So, presence of mind din. So, nagpalitan na ng putok. Nung nakalabas na yung ibang trupa namin, kunti na lang kami naiwan. Sinabi ko lang yung kabaday ko rin si Sergeant Carrido, na secure mo lang na yung kan mo, yung pwesto mo. Nung takala na ng putukan, nung dumikit ako sa pader, tamang-tama talaga na pag silip ko, lumabas yung kalaban. Paglabas ng kalaban, pinutukan ko. Tapos nung pumutok ako, hindi man pumutok yung baril ko. So ako naunahan ng kalaban. Gano'ng kalayo siya? Malapit lang, yung layo namin, mga 4 meters lang kasi isang kwarto lang yun eh. Oo. Isang kwarto siya kabila. Dito sa kabila. Tapos dito rin sa kabila. Paglabas niya sa pintuan, parang nag-draw. No, nag-draw kami. Pinutukan ko siya. Pag putok ko, hindi man pumutok yung baril ko. Ako ang naunahan. So, umupo ko. Nag-cover ko sa pader kasi na ano naman yung wall sa kwarto na baga nahati ba. Pag cover ko, nagisan ko lang siya ng granada kasi may dala-dala man akong granada. Nung nahagisan ko na siyang granada, sinabay din pinaputok ng kalaban yung IED nila. Buti na lang yung IED, dito ko sa likod ko ng wall yung IED sumabog. So sa kalakas ng impact ng IED, na tilapon ako, nilamos ko yung mga madebris, yung mga semento, nilamos ko. So, yung so sa mukha ko, may dugo man, pero sabi ko, malayo to sa bituka. So, tuloy pa rin yung putukon, presence of mind. So, nung habang patagalan na, di man umaatras yung kalaban. Nung sabi ko sa tropa ko, sige, exit na kayo. Cover fire ko kayo. Nung pa-exit na sila, sige kong cover fire. Sige kong putok. Nung nakalabas na sila, ang tropa namin, ang akala nila siguro, patay na ako. Kasi matagal man ako nakalabas. Ganun ba mga ilang oras ka? Oo, matagal ako nakalabas. Mga 30 minutes siguro to. Kasi nagbulyong fire man sila. Mahirapan naman ako maglabas kasi nag-return fire na ang trupa. Kasi ang akala nila, patay na ako. Ang akala ng CEO ko, patay na ako. Nag-return fire na. Grabe, bulyong fire na nila. Di doon pa man sa sektor na yung pinanggalingan ko. So, ikaw doon sandwich ka? Oo, parang nasanwis ako. Bulyong fire nila, ang ginawa ko, kasi naka-atras naman yung ibang kasamahan ko. Ako na lang naiwan. Bilang isang platoon sergeant, kailangan na i-sacrifice mo talaga yung tauhan mo na kailangan mas secure sila kaysa sa'yo. Ang ginawa ko, pina-atras ko sila. Ako na lang yung nag-cover fire. So, ang kapalit doon, ikaw yung naiwan tuloy? Ako yung naiwan. Nahirapan ako. Di din ako nagpakawala ng pag-asa. Sabi ko, Lord, ikaw lang bahala.
kalakas ng volume pa ng trupa. Si akala patay na si Malpong. Nung nakalabas na ako, ang sabi ng trupa, so, sabi ni Siyo, binato ni Siyo yung radyo kay si Sumalpong. Patay na. Pero hindi sila sumisigaw, Master. Di ko na marinig yung sigaw nila kasi sa kalakas ng volume pa ng trupa. Ang ginawa ko, gumapang ako kasi pag magtaya ko, sigurado matamaan man ako. Gumapang ko hanggang nakalabas ako nung malapit na ako sa tangke. Tumakbo ako, doon ako nag sa tangke. Cover ako sa tangke kasi nasupukit na ako kasi grabing tirgas na nila. Itirgas na nila yung area. Kasama ka na doon? Kasama na ako doon sa tirgas. So, nung binuksan ng taga-tangke, nakapasok ko doon sa tangke nila. Doon ako na save. Dinala ako nila doon sa posisyon namin. Nung paglabas ko sa tangke, nabuhayan ng dugo ang siyo ko kasi nakita niya, buhay pa ako. Buhay pa si Sumalpong. Kala nila, patay na. May tama ka na. May tama ako pero tapnil lang ng tama ko. Lang sa mga kuwan sa IED. So, nung ginamot ako sa evacuation center, pagkatapos na gamot, bumalik pa rin ako. Di na ako nagpa-evac. Bumalik pa rin ako sa area. Hanggang doon sa nung sa pagka dating ng ilang araw, nung sa final option na talaga, doon na sa may building 1010, Sumali ka pa rin. sumali pa rin ako doon. Okay, marites pa rin ako. Kahit hindi na namin sektor yun. So, Master, kinabahan ka ba nung time na parang, yun yung pinaka-the-worst mo, di ba? Yung parang na-sandwich ka na. Kinabahan ka ba nung hindi na baka mamatay na ako dito? Kinabahan ako noon eh. Sabi ko, Anong unang sabi mo? sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin, Lord. Yun lang inano ko. Hindi ako nawala ng pag-asa magtawag sa Panginoon. Kasi siya lang yung tagapagligtas sa atin eh. Pero tanggap mo na halimbawa pumatay ka doon. Tanggap ko na kahit mamatay man ako, Lord, basta huwag mo lang pabayaan yung pamilya ko. Yun ang ano ko. Kasi ako na lang mag-isa eh. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa kasi ginamit ko pa rin yung kaalaman natin sa training ba. Yung ginagamit ko pa rin yung tinatawag natin yung survival ba. Paano kayo nahimural sa sobrang tagal ng gera doon, Master? Hindi ba kayo nalumural? Minsan nalumural pero hindi namin pinapairal yung lumural kasi pag makita ka sa pag isipin mo maglumural ka, baka ma-depress ka. Kaya ang ginawa namin Baka malibang lang yung sarili. Para malibang sa sarili, masaya kami pag may dumadating na mga pagkain na galing sa baba na mga padala. So, Makarating mga pagkain ng mga tulong ng mga ibang mga agency na maraming rasyon. Masaya na kami pag dalhan kami ng mga manok doon, mga pagkain, Jollibee. Na makarating doon mga pagkain masaya na kami. Parang hindi kayo umaalis talaga, papadala na kayo hanggang buhay pa kayo doon. Pinapadala lang kami lagi. Lalo na pag pumupunta yung ground commander namin. Yung pinaka taas sa Ranger. Pag pumupunta doon, yung time na yun kay RC yun, si General Pahi. Pag pupunta si Sir doon, ay moral ng trupa. Lalo na pag may dalang pagkain. Ilang kasayahan ng Ranger. Mababa lang kasing kaligayahan ng Ranger. Makakain lang. Away na. So, nung time na yon,